Paano makaiwas sa pagkalugi ang negosyo? Magandang araw mga kanego. Ako po si Lorenzo Binay Manalo, sa akong negosyante at mahigit 2 dekada nang nagninegosyo. At nandito tayo ngayon para pag-usapan ang importanteng bagay kung paano makaiwas sa pagkalugi ang isang negosyo. Alam nating lahat na hindi madali ang magpatakbo ng isang negosyo, pero may mga paraan para mapanatiling matatag ito sa kabila ng hamon sa pagnegosyo. Kaya kung gusto mong malaman, kailangang panoorin mo ang video na to hanggang dulo. Una, planuhin ang bawat hakbang. Ang unang paraan para makaiwas sa pagkalugi ay magkaroon ng maayos na plano. Dapat may malinaw kang business plan. Ano ang layunin ng negosyo mo? Ano ang kailangan mong gawin para maabot ito? Maglaan ng budget, ilista ang iyong mga gastusin at siguraduhin kontrolado mo ang cash flow mo. May kasabihan nga tayo na ang tamang pagpaplano ay ang unang hakbang para sa pag-asenso. Number 2, kilalanin ang iyong market. Ang ikalawa, kilalanin mo ang iyong target market. Kung hindi mo alam kung sino ang customer mo, mahihirapan kang maabot ito. Alamin ang kanilang pangangailangan, problema at gusto. Regular na humingi ng feedback mula sa customer para malaman kung saan ka pwedeng mag-improve at mag-adjust. Kapag satisfied sila, babalik sila at magiging loyal customer mo sila. Number 3, manatiling active sa trend. Ang ikatlo, huwag magpapahuli sa trend. Ang negosyo palaging nagbabago. Kaya kailangan mong sumabay. Gumamit ng social media para i-promote ang negosyo mo. Pag-aralan ang bagong teknolohiya na makakatulong sa pagpapabilis ng iyong operasyon. At syempre, bantayan ang ginagawa ng competitors mo para alam mo kung paano ka maiiba sa iyong produkto. Number 4, maging mahusay sa pagmamanage ng iyong finance. Ang ika-4 ay dapat marunong kang mag-manage ng iyong pera. Huwag gumastos ng higit pa sa iyong kinikita. Maglaan ng emergency fund para sa hindi inaasahang gastusin. Kung maaari, iwasan ang sobrang pag-utang, lalo na kung hindi ka siguradong mababayaran ito. Ang tamang pamamahala ng pera ang susi para manatiling buhay ang negosyo mo. Number 5, mag-focus sa customer service. Ang ikalima ay ang pag-invest sa mahusay na customer service. Tandaan, ang loyal na customer ay nagbibigay ng steady income sa negosyo mo. Siguraduhin laging maganda ang karanasan nila sa produkto mo at serbisyo mo. Humingi ng suggestion at recommendation at ipakita sa kanila na pinahahalagahan mo sila. Number 6, maging flexible at innovative. Panghuli, maging flexible at innovative. Kapag may problema, hanapan agad ito ng solusyon. Mag-isip ng bagong paraan para ma-improve ang produkto mo o serbisyo mo. At kung kailangan, maging bukas sa pagbabago. Lalo na kung ito ay magdadala ng mas malaking kita. Sa mundo ng negosyo, hindi maiiwasan ang mga hamon. Pero kung gagamitin mo ang tamang diskarte at magplano ng maayos, malaki ang tsansang maiwasan ang pagkalugi. Tandaan, ang pagiging negosyante ay isang journey at bawat hakbang ay may natututunan. Kaya kapit lang mga kanego. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa mga kapwa mo negosyante. Kung may tanong pa o suggestion para sa susunod nating topic, mag-comment ka lang sa ibaba. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli, mga kanego. Ito po muli si Lorenzo Binay Manalo. Sama-sama tayo sa Masenso. God bless you.